Okay mga katramay, meron tayo ditong Toyota Land Cruiser. Ang balay papagawa ni Sir ay EGR cleaning. Ang tinakbo na nga pala nito is more than 100,000 mileage na. Bale, ito proceed tayo sa full system scan. Chine-check natin dito kung may ibang lumalabas na mga fault codes. Iyan, bale ito makikita nyo dito, may mga fault codes siya sa ibang system. Pero regarding sa engine, wala naman siyang lumalabas. Kaya nire-recommend natin na obserbahan na muna. And then ito, binabaklas na natin dito. Ang nasa ibabaw niyan is yung turbo intercooler. Ayan, ito proceeding tayo sa pagbabaklas. Naka time-lapse yan kaya mabilis. Then ito, papakita ko sa inyo kung gaano karumi yung EGR system. Tinanggal natin dyan yung throttle, EGR, and intake manifold. Then siguro it consumes 1 hour para mabaklas lahat ng pyesa. Medyo matagal din kasi maraming parts, lalo kang mag-isa ka lang magbabaklas, talagang medyo matagal. And then ito yung itsura nung carbon deposits. Yan, napakaraming carbon, no? Tatanggalin natin yung carbon buildup nya dyan sa may intake port. Then nabaklas na natin dyan yung intake manifold in DGR. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nung mga parts. Bale ito na yung intake manifold. Yan, napakadumi. Kung makikita nyo dito, talagang makapal yung carbon deposits nya. 100K 2019 model ang sasakyan na to, Land Cruiser. Yan, talagang napakakapal. Kukudkudin natin yan, tatanggalin natin para bago natin linisan ng diesel. Mainam na panlinis natin dyan is diesel, then tsaka natin sasabunan. Yan, ito inuutay-utay natin bawasan tong carbon deposit dito, talagang napakakapal. Yan, after natin maklining, ito na yung result. Intake manifold. Yan, lahat ng pyesa papakita ko sa inyo. Napakalinis na, no? Ginamitan din natin high pressure washer para mas mapabilis ang process ng paglilinis. Kinakandak nga palang EGR cleaning in every 50,000, kaya mainam na 5,000 or 5 years mapalinisan na natin para kondisyon yung engine at maganda yung konsumo ng diesel. Kasi ang function talaga ng EGR system is siya yung nagbabalik ng krudong hindi nasunog. And then yung carbon deposit nya dyan na pupunta sa EGR system, kaya madaling magbara yung system nya. Yan, balikan na tayo ng parts. Kinakabit na natin dito. Talagang maproseso din ang pagbabaklas at pagkakabit and then paglilinis nito. Siguro nag-consumes tayo dito ng 4 to 5 hours para gawin tong trabaho natin dito sa Land Cruiser. Depending sa sasakyan natin gagawin, pero dito sa sasakyan na to talaga nag-consume ng 5 hours. Yan dito, i-start natin yan, pero before that i-scan. Then ito, full system scan para ma-check natin kung may problema sa ginawa. Then kung wala naman, i-start na natin to. Iyan, check natin full system scan. Gamit ka pala nating scanner is Launch 431 Pad 5. Yan, it worth 137,000. Then talagang napakalaki din ng investment pagka bumibili ng mga ganitong scanner para magawa ng maayos yung isang sasakyan. Namumuhunan talaga para wala tayong magiging problema, kasi may mga sasakyan na napakaselan, then kailangan ng mga resets na ginagawa bago mo start. Yan, nire-reset din natin to kasi ito medyo complicated din yung system nito, kaya pagka nagtatanggal ng negative ng battery, may mga kailangan i-reset para tumakbo ng mas maayos yung engine. And then ito, ayan, kung mapapakinggan nyo dito yung engine, talagang okay na, nag-start na siya. Siguro nakatatlong attempt tayo ng cranking, medyo mahaba siguro, mga it consumes 30 seconds bago mandar. Pero after naman nun, okay naman. And then ito, i-road test natin. Gagawin natin dito, check natin pagka mainit na, lalo na yung engine, kung yung RPM nya is normalized na. Kasi minsan nagkakaroon ng erratic kasi yung mga carbon buildup is minsan napupunta dun sa mga valves, na which is yun nagiging cause ng minsang hard start or fuel na, kasi hindi exact yung air fuel ratio na
kailangan ma-meet sa isang engine. Kasi yung air fuel ratio na yun, nakadepending kung anong design ng engine or gaano ka laki yung displacement nito. Yan. Proceed tayo. Yan. I-roll test natin. Iikot natin yan. Medyo fast forward lang tayo. Okay guys, dito pinalabas ko yung kasama ko para makita nyo yung tailpipe kung may usok pa. Bali dito makikita nyo mausok pa. Ito yung mga tira-tirang carbon kapag ka nag-cleaning tayo. Hindi naman may iwasan yun kasi yun yung hindi natin na part na linis sa may part ng tambucho hanggang catalytic. Hindi natin nare-recommend na linisan kaagad yung catalytic unless kung talagang baradong-barado na. Yan. Bali dito, nung pangalawang ikot ko, kung makikita nyo, almost wala nang usok talaga. Yan, no? Kaya goods na bago natin iwan talaga ito sa client. Thank you, maraming salamat guys.